panahon, sa masaganang bayan ng Sariwa, namumuhay ang iba't ibang gulay na may kanya-kanyang ganda at lasa. May kalabasa na matamis, kamatis na makinis, luya na maanghang, labanos na maputi, talong na may lilang balat, mustasa na luntian, singkamas na malutong, sibuyas na manipis ang balat, at patola na may kaakit-akit na gaspang. Ngunit may isang gulay na naiiba. Ito ay si ampalaya. Maputla ang kanyang kulay at mapait ang kanyang lasa. Dahil dito, lagi niyang kinukumpara ang kanyang sarili sa iba, hanggang sa siya ay napuno ng inggit. Isang gabi, palihim niya kinuha ang magagandang katangian ng ibang gulay. Ang kanilang kulay, kinis at lasa ay kanyang isinuot sa kanyang sarili. Kinabukasan, namangha ang lahat. Ang dating hindi pinapansin na ampalaya ay biglang hinangaan at pinagkaguluhan. Ngunit hindi nagtagal, napansin ng mga gulay na nawawala ang kanilang kagandahan. Kaya't sila'y nagsama-sama at sinundan ang misteryosong gulay. At doon nila na-discovery ang katotohanan. Isa-isang hinuhubad ni ampalaya ang mga katangiang hindi naman kanya. Sa galit, siya ay dinala sa diwata ng lupain. Bilang parusa, ipinagkaloob sa kanya ang lahat ng kanyang ninakaw. Sa una, natuwa si ampalaya dahil akala niya ay wala ng kapalit ang kanyang kasalanan. Hindi nagtagal, nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay kumulubot at ang kanyang itsura ay naging magaspang. Ang kanyang lasa ay naging mapait. Mula noon, naging madilim na luntian si ampalaya at marami ang hindi nagkagusto sa kanya. Ngunit natuto siyang magsisi at ngayon, bagamat mapait, isa na siyang masustansyang gulay. Kaya sa susunod na makita mo siya sa iyong pinggan, subukan mo siyang tikman at alalahanin ang aral ng kanyang kwento.